Part 125, Gretchen. Mga kakwento sa bawat takbang natin pasulong, di natin alam na may mga matang nakamasid, mga matang puro ng puot at hangaring mabura tayo sa mundong ito. Sabi nga nila, ang pinaka-delikadong kalaban ay hindi yung hayagang sumusugod, kundi yung palihim na naglalagay ng patibong sa iyong daraanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode natin ito, masisilayan natin ang sagad sa buto na inggit ni Bianca. Dahil sa kagustuhang mawala si Gretchen at ang dinadala nito, isang tila simpleng aksidente ang kanyang pinano. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro dahil sa halip na si Gretchen ang mapahamak, ang mismong nagmamahal sa kanya na si Grandma Hermania ang sasalo ng bagsik ng patibong na ito. Habang nag-aagaw buhay ang matanda sa ospital, isang sakripisyo ang gagawin ni Gretchen. Sa kabila ng kanyang pagbubuntis at mahinang pangangatawan, handa siyang ibigay ang sariling dugo para iligtas ang kaisa-isang tao na tumuring sa kanya bilang tunay na kadugo. Ngunit sapat nga ba ang sakripisyong to para pagbuklatin ang mga lihim ng nakaraan? At dito na papasok ang mas matinding panganib. Ngayong isasagawa na ang DNA testing, lalabas na ang tunay na kulay ni Uncle Warren. Sa likod ng kanyang mga ngiti at marangyang regalo, may nakatagong halimaw na handang pumatay para sa kapangyarihan at yaman ng Okomori Empire. Sino nga ba ang tunay na traidor? At hanggang kailan kayang protektahan ni Demetrio ang kanyang mag-ina kung ang kalaban ay nasa loob na mismo ng kanilang pamilya? Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. Sa pagkakataong yon ay isang ideya ang agad pumasok sa utak ni Demetrio, kaya naman tinalikuran niya na si Bianca at akmang aalis na nang muli siya nitong pinigilan sa ikalawang pagkakataon. Sandali lang, Colin. What is it again this time, Bianca? Naiinip niyang tanong. Magmula nang dumating si Gretchen, bigla na lang nagbagong pakikitungo mo sa akin. Ngayon naman si Grandma Hermaniang nawala sa akin. Pati ang dalawa kong kapatid na babae at si Kuya kinakampihan siya. Wala nang natira sa akin, Colin. Gano'n na ba talaga siya kabait para mahumaling kayong lahat sa kanya? Ano bang meron siya na wala ako? Bakit siya na lang lagi? Huminga na malalim si Demetrio bago muling nagsalita. Alam mo, Bianca, why don't you just focus on yourself and improve? Bakit lagi kang sa iba nakatingin imbes na sa sarili mo? Hindi mo ba naiisip na lahat ng nangyayari sa'yo ngayon ay dahil din sa kagagawan mo? Walang sinaktan si Gretchen but you keep on messing around with her. Sunod-sunod ang pagturo ng luha mula sa mga mata ni Bianca. Wala naman siyang pakialam sa sasabihin ng iba but Colin is different. Kapag hindi to kumakampi sa kanya, nasasaktan siya ng sobra. Paano mo nasasabi ang bagay na yan sa akin, Colin? You are supposed to be on my side. We have known each other for years. Subalit tila wala namang pakialam si Colin sa nararamdaman niya. Niwala man lang siyang nakikitang kahit kaunting simpatya sa mga mata nito. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Demetrio. Kung dati napagbigyan niya pa si Bianca, ngayon hindi na. Dahil sa tuwing pinapansin niya ito, mas lalo lang nitong aapihin ang asawa niya. I know you think of Gretchen as your imaginary enemy, but if you do something that will hurt her, tandaan mo to. Ako na mismong makakalaban mo. She is my wife, Bianca, and not some random woman. I will tear you apart the moment you lay a finger on her or cause something that will put her into danger. May diin niyang bigkas. Naiwan naman si Bianca sa kinaroroonan niya, umiiyak at napahiya. Bakit ba kahit anong gawin niya, hindi siya nagiging mahalaga sa lalaking mahal niya? Nagpatuloy naman sa pagkukentuhan si Marie at Hermania kasama si Gretchen sa loob ng kanyang silid. Gretchen, ayos lang ba kung papalitan mo na ang pangalan mo kapag nakalabas ka na dito? Nais ko sana na Helena o Camorina ang dalhin mong pagkakakilanlan. Masayang bigkas ni Hermania. Oo nga. Tsaka dapat magpakasal na kayo ng apo ko sa simbahan. We should hold a grand wedding ceremony. Magandang ideya yan para makilala sa lahat bilang apo ng mga Okamori para malaman ng lahat na granddaughter-in-law ng mga Yamoto ay apo ng pamilyang Okamori. Isn't that exciting? Dagdag naman ni Marie. Maganda yung naisip mo, Marie. Sigurado ko magiging malaking balita yan sa buong Pilipinas. Napangiti naman si Gretchen habang pinagmamasdan ng dalawang matanda na masayang nag-uusap. Kanina lang naaasiwa siya sa klase ng pagtrato ng mga to sa kanya. Hindi siya nasanay lalo pat hindi siya sanay na maging sentro ng atensyon. Subalit kalaunan, unti-unti na rin siyang nasanay at hinayaan na lang ang mga ito. Sino ba namang aayaw? Dalawang pamilyang magmamahal at mag-aalaga sa'yo? Pakiramdam ni Gretchen napaka-espesyal niya.
Sa tuwing nakikita niya ang pag-aalala ni Grandma Hermania sa kanya, para bang nananaginip lang siya. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na si Grandma Hermania ang babaeng nasa alaala niya noon na binabasahan siya ng bedtime stories. Itong buhay na matagal niyang pinangarap at ngayon ay natupad na. Pakiramdam niya ang swerte-swerte niya. Maya-maya pa, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Grandma Hermania, dahilan para mag-alala siya. May problema po ba, Grandma? Namumula ang mga mata nito at para bang maiiyak na bago to nagsalita. Iha, kapag nakalabas ka na dito sa ospital, nais ko sanang samahan mo ko. May importante tayong pupuntahan. Napakurap-kurap si Gretchen. Saan niyo po balak pumunta, Grandma? Di naman agad nakapagsalita si Hermania dahil sa bikig sa lalamunan niya dala ng emosyon, kaya't si Marina ang nagpatuloy. Nung bata ka pa at nawala ka, yung nanay mo, your biological mother had suffered severe depression. Hindi yan nakayanan ng pagkamatay ng iyong ama tapos nawala ka na. Her sanity collapsed and she ended up in a mental facility para sa treatment niya. Pero wala pa rin namang magandang resulta. Kaya naman naisip naming dalhin ka sa kanya at baka sakaling bumuti ng lagay niya. Agad siyang nalungkot sa kanyang narinig. Kahit pa nasabi na ni Kendra sa kanya ang tungkol sa bagay na yon, hindi niya lubos akalaing may koneksyon pala sa kanyang babae. Mabilis siyang tumango bilang pagsang-ayon. Sige po, sasamahan ko po kayo. Kahit pa man hindi siya sigurado kung totoo ba na nanay niya ang babaeng sinasabi ni Grandma Hermania, nais niya pa rin makilala ang naturang babae. Buong 20 taon niyang tinatawag na mama si Teresa at sa loob ng mga taong iyon, hindi niya naramdaman na naging ina to sa kanya. Kung sakali man ang sinasabi ni Grandma Hermania ay totoo, nais niyang maranasan kung ano ang pakiramdam na makilala at makasama ang tunay niyang ina. Nakahinga na maluwag si Hermania at nagsimula nang magpunas ng kanyang mga luha. Maraan namang siniko ni Marie si Hermania. Bakit ka ba umiiyak? Gayong magandang balita naman na sasama si Gretchen sa'yo. Pasensya na, hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Natatawa nitong bigkas. Nang mag-angat ang tingin si Hermania, napansin niya ang magulong buhok ni Gretchen kaya naman agad siyang tumayo at nagpunta sa likuran ng babae saka sinuklay ang tinalian ng buhok nito. Alam mo ba, nung maliit ka pa, gustong-gusto mo talagang tinatali kong buhok mo? Ngayong malaki ka na, gagawin ko pa rin to. Mas maaliwalas ang mukha mo at lalo kang gumaganda kapag nakatali ang buhok mo. Tila may mainit na kamay ang maplo sa puso ni Gretchen. Nang talian ni Grandma Hermania ang kanyang mahabang buhok. Noon pa mang maliit siya, walang gumagawa ng bagay nito sa kanya, kaya madalas siya mismong nag-aalaga sa sarili niya. Maraming salamat po, Grandma. Nakangiti niyang turan. Napanguso naman si Marie. Talagang nagyayabang lang sa akin tong si Hermania. Naalala ko noon madalas niyang ipagmalaki na ang cute-cute mo kapag tinatalian niya ang buhok mo. Para ka daw Barbie doll. Sa tuwing naririnig ko yan, parang nais kitang kunin sa kanya at dalhin sa mansyon ko. Naku, nagsiselos ka lang dahil may maganda akong apo. Pagyayabang naman ni Grandma Hermania. Natawa naman si Gretchen sa usapan ng dalawa, lalo pat sumimangot si Grandma Marie. Huwag na po kayong malungkot, Grandma Marie. Asawa po ako ni Demetrio kaya't may maganda din kayong granddaughter-in-law. Sa sinabi niya agad na nagliwanag ang ekspresyon ni Marie. Oo nga no? Tapos dala mo pang anak ni Colin. Hindi magtatagal mahahawakan ko na rin ang apo ko. Masaya silang nagtutuksuhan at hindi napansin na isang figura na nakikinig sa kanila sa isang tabi. Naikayom ni Bianca ang kanyang mga palad habang pinagmamasdan ng tatlo. Siya dapat ang nasa lugar ni Gretchen. Siya dapat ang kinagigiliwan ng dalawang matanda. Siya dapat ang magdadala ng anak ni Colin. Siya dapat ang pakakasalan at hindi si Gretchen. That place should have been hers. Ba't bang tagal bumalik ni Colin? Sino kayang kausap ng batang yon? Narinig niyang sambit ng lola ni Colin. Baka naman may inaasikaso pa. Lalabas na lang po muna ako saglit para hanapin siya, presenta ni Gretchen. Agad na tumikwas ang isang kilay ni Bianca. Gretchen is going out? Nais niya nang umalis, subalit ilang saglit pa nakapag-isip siya. Why would she leave? Biglang nawala sa isipan niya lahat ng banta na sinabi ni Colin sa kanya kani-kanina lang dahil kinakain siya ng labis na selos. Nag-aalab na sa galit ang puso't isipan niya. Agad niyang kinuha ang bottled water mula sa kanyang bag at binuhusan ang entrance ng silid ni Gretchen bago nagmamadaling umalis at nagtago sa isang tabi habang hinihintay ang pagbagsak ni Gretchen.
She's pregnant with Colin's child, ha? Tingnan lang niya kung may papanganak pa ba nito ang bata kapag bumagsak ito sa sahig. Akmang aalis na sa kanyang hospital bed si Gretchen nang pigilan siya ni Grandma Hermania. Huwag ka nang bumaba, maliit na bagay lang naman yun. Magpahinga ka na dito. Ako nang lalabas para hanapin ang asawa mo. Pero Grandma, okay lang ako. Advice din ng doktor na maglakad-lakad ako kahit papano para maging exercise ko, kontra ni Gretchen. Subalit hinigpitan ni Grandma Hermania ang pagkakahawak sa kanyang kamay at maotoridad siyang tinitigan. Maging masunurin ka sa lola, Gretchen. Wala nang nagawa pa si Gretchen kung di ang tumango at pinagmasdan si Grandma Hermania na naglakad papunta sa may pinto, subalit ang di nila inaasahan nang tumapak sa amba ng pintuan si Hermania. Nadulas ito at bumagsak sa sahig. Agad na nagtawag ng doktor si Marie para magamot si Hermania. Nang makarating kay Demetrio ang balita tungkol sa matandang babae, mabilis siyang nagtungo sa emergency room na kinaroroonan nito. Ano nangyari? Tanong niya kay Gretchen. Nadulas si Grandma Demetrio at mukhang nabagok ang ulo niya sa sahig. Puno ng pag-aalala nitong sagot. Niyakap niya si Gretchen. Marahang hinahagod ang likuran para kahit papano kumalma ito. Stop crying. Baka makasama sa kalusugan mo at sa baby natin. Grandma Hermania will be alright. Ilang saglit pa lumabas na ang doktor na nag-aasikaso sa matandang babae. How is the patient, Doc? Tanong ni Demetrio. The patient needs blood transfusion. Malaki ang sugat sa bandang likuran ng ulo niya. But the problem is, she has a rare type of blood at sa ngayon walang stock ng AB negative ang ospital. Meron ba sa inyong AB negative na pwedeng mag-donate sa kanya? AB negative? Pag-uulit ni Warren. Yes, Mr. Okomori. Agad niyang nilinga ang tingin sa paligid. Sino sa inyo may AB negative na blood type? We need it immediately, Mr. Okomori, or the patient won't be able to make it if we will be delayed. Dagdag pa ng doktor. Natigilan naman lahat ng naroon. None of them has AB negative type. Ilang sandali pa, unti-unti nag-angat ang tingin si Gretchen. I'm AB negative. Ako na ang magdodonate ng dugo kay Grandma? No! May daing bigka si Demetrio. You're pregnant, Gretchen. Hindi ka pwede mag-donate ng dugo. I will call all my employees in the dynamic for blood testing. Dagdag pa ng lalaki. Pero urgent ang bagay na to, Demetrio. Kahit na may AB negative man sa mga tauhan mo, it will take at least 30 minutes para makarating dito. What if Grandma won't make it? Kontra naman ito. Gretchen, subalit tinalikuran na ni Gretchen sa Demetrio at hinarap ang doktor at nurse. Ako na magbibigay. I'm young and healthy. Magiging maayos lang ako. Tinignan siya ng nurse mula ulo hanggang paa bago napasulap kay Demetrio. I guess you should discuss it with Mr. Yamoto, madam. Pregnant women are not recommended for blood donation, pero sadyang urgent ang sitwasyon ngayon. Kung ganon, simulan na natin. Wala naman sigurong isa sa atin na nais mapahamak si Grandma, hindi ba? Huminga na malalim si Demetrio. Habang pinagmamasdan ng determinadong mukha ni Gretchen, alam niya, hindi ito makikinig sa kanya. Isa pa, malalim ang koneksyon nito kay Grandma Hermania, so he doesn't have any other choice but to compromise. Okay, but in one condition. Anything, Mr. Yamoto? Agad na sagot ng doktor. Let all the obstetricians and gynecologists come over para masigurong walang mangyayaring masama sa mag-ina ko. No problem, Mr. Yamoto. Agad sumunod sa nurse si Gretchen at umalis na sa kinaroroonan niya. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang lahat bago nagsalita si Warren. Since Gretchen decided to donate blood to Mom, bakit di na lang natin isabay ang DNA testing? Paparehong nagsalubong ang kilay ni Marie at Colin dahilan para mapaubo si Warren. Huwag niyo sanang mamasamain yung sinabi ko. Naniniwala naman ako na si Helena nga si Gretchen pero oras na i-anunsyo na namin na siyang nawawala akong pamangkin sa media, mas mainam na may hawak tayong ebidensya tungkol sa pagkatao niya. Alam natin ang kalakaran sa business world. Gusto kong oras na hahawak na si Helena sa negosyo ng pamilya. Wala akong maririnig na kukwestiyon sa katauhan at kakayahan niya. Mahaba niyang paliwanag. Di din naman nila kasalanan kung magduda sila. Matagal na nawala sa amin si Helena. Baka kapag pinakilala namin siya, masabihan pa nila kaming sinungaling at mawawala ng kredibilidad ng Okomori Empire. Isa pa, nagawa na kami ng memorial service ni Helena na pinuntahan ng mga kasosyo namin sa negosyo. Kaya mas mainam may hawak kaming papeles para walang masasabi ang ibang pamilya. Dagdag pa niya. Mas lalo pang lumalim ang gatla sa noo ni Marie. Ano bang pakialam natin sa iisipin ng iba? It's not that they will not do business with us anymore. Why should we care about them?
The important thing is nahanap ng pamangkin mo. Why bother going to the extent, Warren? Sigurado ka bang wala ka talagang problema sa pagbabalik ni Helena sa buhay ninyo? That's not it, Tita Marie. Akmang kukumbinsin pa ni Warren si Marie nang magsalita si Demetrio. Let us do a DNA test then, Colin. Marahas na napalingon si Marie sa kanyang apo, subalit kaswal lang nang umiti ang lalaki. Grandma, tama naman po si Uncle Warren. Maraming tauhan at mga kakilala ang mga Okamori. Sigurado ako meron talagang magdududa sa katauhan ng asawa ko. Kaya imbes problemahin na natin sila sa hinaharap, mas mainam na handa na tayo at ang DNA papers will be a big help. Wala nang nagawa pa si Marie kundi ang tumango at sumang-ayon sa sinabi ng kanyang apo. Nang sabihin nila kay Gretchen ang plano ni Warren, wala naman silang pagtutol na nakuha mula sa babae. Curious din si Gretchen sa magiging resulta. Kahit may nararamdaman siyang lukso ng dugo sa isa't isa, wala pa rin naman silang matibay na ebidensya na siya nga talaga si Helena Okamori. Tuluyan na ang dinala ng nurse si Gretchen para sa blood transfusion, habang nakasunod naman si Demetrio at di talaga inihihiwalay ang mga mata niya sa kanyang asawa. Kahit malakas na ito, di niya pa rin mapigilang mag-alala. Kaka-recover lang nito mula sa nangyari nung nakaraan at buntis pa ito. Delikadong gagawin ito kaya't inihanda niya na lahat ng safety measure in case na may maganyang hindi mangyayari. Nagdala din si Warren ng mga pagkain, inumin at prutas para kay Gretchen. Thank you for your concern, Uncle, but Gretchen has no appetite right now since she's worried for the old lady's safety. Magalang na wika ni Demetrio. Kahit na nainsulto si Warren sa pagtanggi ni Colin, wala na siyang nagawa pa kundi utusan ng mga tauhan niya na alisin ang mga pagkain. Maya-maya pa'y lumabas muna si Warren para magpahangin, pero ang totoo para kausapin ng mga tauhan niya. Master Warren, masyadong strikto si Master Colin sa pagbabantay kay Gretchen. Sobrang daming tauhan niyang nagkalat sa buong ospital. May 3-layer fences na itong ospital na kahit lango hindi makakalusot, pero ganun pa rin siya kahigpit. Hindi kaya alam niya nang tayong may pakana sa nangyari sa asawa niya? Nag-aalalang wika ng pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Tumalim naman ang tingin ni Warren sa nagsalita habang nakatitig sa kawalan. Namatay ang mga magulang niya nung maliit pa lang siya. Mabuti nga't nandyan si Marie. Dahil sa pag-aruga nito, Colin survived and even wielded power within their family. Now it seems he's quite capable. He's meticulous and his mind is unfathomable. Kung ganoon, anong susunod nating hakbang? Huminga na malalim si Warren bago nagsalita. Matagal ng panahong wala ng kapatid ko. At hindi rin ako tumigil sa paghanap sa loob ng 20 taon hanggang manghina na si Mommy at dumating ang panahon na para sa akin. Inihanda kong lahat at magmula sa cause of death ni Helena hanggang sa funeral niya. Tapos ngayon sasabihin nilang buhay siya? Walang buhay na natawa si Warren sa kaisipang iyon. Huli na ang lahat. Nasa kamay ko na ang kontrol sa lahat ng meron ng pamilya namin. Dapat akin naman talaga to. That greedy William just took everything. Tingnan mo nga naman kung nasa na siya ngayon. He's gone. He's dead. Yung anak niya pa kaya? I won't give everything to her. Akin lang ang Okamori Empire. May diin niyang bigkas. Napatango-tango naman ang kausap niya. Pero paano kung positive ang magiging resulta ng DNA test? Gusto niyo po bang kausapin ko ang doktor at nurse na pikein ang resulta kung sakaling siya nga ang pamangkin ninyo? Umangat ang sulok ng labi ni Warren pero iniangat niya isa niyang daliri, senyales na hindi muna ito kikilos. It's okay. Kung siya nga si Helena, wala na tayong magagawa pa doon kung buhay nga ang lintik na batang yon. Isa pa, curious din ako kung siya nga ba talagang apo ni Mommy. Ingat na ingat din ang mga Yamoto sa kanya na para bang isa siyang kayamanan kaya hindi mainam kung magpapadalos-dalos tayo. So oyos lang po kung malalaman ni Madam Hermania na siya nga si Helena? Of course not, but let's wait and see. Kung siya nga si Helena, saka na natin isasagawa ang susunod nating plano. Pero mahihirapan po tayo dahil protektado siya ni Master Colin ngayon. Nag-aaral ang sambit ng lalaki. So what? I'm not like Rohel and Kevin Yamoto. That foolish father and son cannot even handle an orphan like Colin. Mga tatanga-tanga at walang silbi. Ngayong hawak niya ng buong Okamori Empire, bakit siya matatakot sa kahit na sino? Kahit si Colin pang makakaharap niya, hindi siya natatakot. What could that young man do compared to him? Papunta pa lang to, pabalik na siya. Isa pa, agad sumagi ang imahe ng isang babae na nasa labas ng ward ni Gretchen kanina nang madulas ang kanyang ina. That sly woman. Mukhang wala na siyang kailangan pang gawin. That brat of the Inoue family already did what he wanted to do. Natupad ang gusto niya nang di nadudumihan ng mga kamay niya.
Isang kabanata na naman ang nag-iwan sa atin ng palinikip ng dibdib. Akala natin sapat na ang mga alahas at mansyon para sabihing ligtas na si Gretchen, ngunit sa episode na ito, napatunayan natin ang tunay na panganib ay hindi natutulog. Saksi tayo sa kademonyohan ng inggit. Isang bottled water lang ang ginamit ni Bianca para magasik ng kapahamakan, ngunit ang tadhana ay may paraan para ituwid ang mali. Sa halip na si Gretchen ang sariling inainahan ni Bianca na si Grandma Hermania ang nasaktan, at dito natin nakita ang busilak na puso ni Gretchen. Ang AB negative na dugo na nananalaytay sa kanyang mga ugat ay handa niyang ibuhos para sa matandang nagmahal sa kanya, kahit pa itaya niya ang sariling kaligtasan at ang buhay ng kanyang dinadala. Ngunit ang mas malaking pasabog ang paglalantad sa tunay na anyo ni Uncle Warren. Habang ang lahat ay nag-aalala sa kalagayan ni Grandma Hermania, ang tanging nasa isip ni Warren ay ang kapangyarihan ng Okamori Empire. Ngayon, kumpirmado na, hindi lang siya isang sakim na kamag-anak, siya ang utak sa likod ng malagim na sinapit ni Gretchen sa bundok. Ang aral na mapupulot natin, ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Maaaring peke ng ngiti, maaaring itagong ambisyon sa likod ng magagarang regalo, ngunit ang katotohanan laging nananalaytay sa ating mga ugat. Tinuro sa atin ni Gretchen na ang tunay na pagmamahal handang magsakripisyo, habang ang kasakiman ni Warren ay handang pumatay para sa yaman na hindi naman sa kanya. Ano ang magiging resulta ng DNA test? Ito na nga bang magiging susi para tuluyang makilala si Helena Okamori o ito magiging metsa na mas matinding gulo? At kapag nalaman ni Demetrio na ang mismong tito ni Gretchen ang nagtangkang pumatay sa kanyang asawa, anong klaseng bagsik ang ipapakita na isang Colin Yamamoto? Huwag bibitiw dahil ang labanan sa pagitan ng busilak na puso at madilim na ambisyon ay nagsisimula pa lamang. Muli, ito ang inyong narrator. Nag-iiwan ng mensahe, ang yaman ay nauubos, ang korona ay kumukupas, pero ang katotohanang nakasulat sa dugo kailanman hindi mabubura. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.